Mga gunggong talaga kayo. Ayaw kong pumunta doon. Ano ba kayo? Puno ng iritasyon ang kalooban ni CJ nang sinabi niya iyon. Nag-aya lang naman ang mga kasama niya sa construction na pumunta sila sa Malate. May mga prosti doon at mga sumasayaw na sexy na babae sa club. Iyon ang habol ng mga ito. Sa halip na umuwi sa pamilya dahil bagong sahod at katatapos lang ng trabaho, mas gagawing pahinga ang pagpunta sa club. Wawaldasin ang pinaghirapang pera sa mga panandaliang aliw. Hindi naman siya maiirita kung ganoong klase ng lalaki ang mga ito. Pero ang problema, may mga asawa at anak na ang mga ito. Dahil lang sa pinsan niyang si Bentong na construction worker din, napilitan na rin siyang sumama. Ano bang kinakatakot mo? Single ka naman. Maraming magagandang babae doon. Mamimili ka na lang. Sabi sa kanya ni Bentong nang nasa biyahe na sila papunta doon. Masungit niya itong tiningnan. Hindi ako ganyang klase ng lalaki. Kung may babae sa buhay ko, gusto ko seryoso agad at magiging asawa ko. Hindi ako mag-aaksaya ng pera para bumayad ng babae. At ano, para lang sa panandaliang aliw? Tinakpan nito ang bibig niya. Huwag kang maingay dyan. Baka sabihin nila mamaya na basag trip ka. Enjoy ka na lang. Mas lalong nairita si CJ. Mag-e-enjoy? May mga asawa at mga anak na yung mga yan ah. Bakit pupunta pa sila sa bar? Kapag nahuli ang mga yan, sabit pa tayo. Tumawa ang pinsan niya. Okay na yan. Hayaan mo na lang sila. Nasasabi mo lang naman yan dahil hindi ka pa nakakapunta doon. Sinasabi ko sa'yo, kapag nakatikim ka, baka balik-balikan mo. Napailing si CJ. Kahit pumunta pa ako at makakita ng hubad na babae doon, wala akong papatulan. Subalit lahat ng sinabi ni CJ ng gabing iyon, lumipad na yata sa kalawakan at napunta sa planetang Mars. Nakita niya na yata ang pinakamagandang babae sa balat ng lupa. Napatulala siya sa hubog ng katawan nito. Maging ang mga matang kumikinang ay napakaganda para sa kanya. Humalakhak ang pinsan niya. Natulala ka na. Ang ganda ng sumasayaw sa harap, no? Baka star of the night nila yan. Sa mga may pera lang siguro yan. Ang daming nagtitip oh. Doon na lang tayo sa low class, CJ. Napalunok siya. Magkano ba? Humagalpak ulit ng tawa si Bentong. Ihanda mo ng 1 taon mong sahod sa construction kung gusto mong masulit yung ganyang kaganda. Hinila na lang siya nito sa dulo kung nasaan ang table nila. Nag-order agad ng inumin ang mga kasama niya. Kaunti lang iyon dahil ang plano naman talaga ng mga ito ay may makasamang mga babae sa motel. Seryoso lang ang mukha niya habang tinitingnan ang mga kasama niyang nakikipaglandian sa mga prosti doon. Pati pinsan niya, hindi magpaawat. Magkatabi lang sila sa upuan, pero kung ano-ano ng kababalaghan ang ginagawa nito sa babaeng katabi. Ilang sandali pa ay may sumasayaw na sa harap niya. Babaeng halos kita na ang kaluluwa sa suot na damit. Napaatras siya sa kinauupuan ng akmang kakandong na ito sa kanya. Sa halip na pigilan, nagtawanan lang ang mga kasama niya. Kinuha niya agad ang atensyon ng malandi niyang pinsan. Bentong, tulungan mo ko dito. Mas lalo sa nitong pinaupo. Babae na ngang lumalapit sa'yo. Ayaw mo pa? Nangilabot agad siya nang haplusin siya ng babaeng sumasayaw sa harap niya. Oo nga, magsaya ka naman. Wala akong pera. Nauutal niyang sabi. Yumuko sa kanya ang babae, sabay bulong. Kahit magkano okay lang. Pogi ka naman. Basta, malaki ang sayo. Kumunot ang noo niya at tinulak ang babae. Ayoko talaga. Sorry, maghanap ka na lang ng iba doon. Naiinis na umalis sa ibabaw niya ang babae. Inasar naman siya ng mga kasama niyang bakla siya. Hindi na siya nagsalita at uminom na lang ng alak. Siya na rin ang nagpapak ng pulutan nilang sisig. Hindi naman sa pagiging maarte, pero ayaw niya talagang pumatol sa mga prosti. May galang siya sa katawan ng babae at may pagrespeto din siya sa katawan niya. Ang totoo, nababastusan siya sa sinabi at ginawa ng babae kanina sa kanya. Lalaki siya at wala namang mawawala kung magiging sexual siya sa ibang tao. Pero hindi niya talaga kaya. Para sa kanya, kahit lalaki siya, sa taong mahal niya lang ibibigay iyon. Dapat hindi mo tinanggihan yung kanina. Mukhang maganda at mabango ang babaeng lumapit sa'yo. Piit pa sa kanya ni Bentong. Ginulo niya ang buhok at tumayo. Bahala kayo dyan.
Bahala kayo dyan. Di ko na kaya. Uuwi na lang ako. Tumawa si Bentong. Huwag kang magsusumbong lalo na sa mga misis ng mga to. Tahimik ka lang. Naiinis na tinalikuran niya ang mga kasama niya. Malapit na siya sa exit nang bigla siyang nasagi ng isang waitress. Natapunan din ang tao sa kabilang gilid nito. Ano ba naman yan? Nabasa na yung damit ko. Nabook na ako ni Alvarez. Sabi ng babae. Baka sa mukha ng waitress ang pagsisisi. Sorry, Rose. Paglingon ni CJ sa babaeng tinawag na Rose, suminghap siya sa gulat. Mas nakita niya ng malapitan ang babae. Hindi nga siya nagkamali nang nilarawan niya itong sobrang ganda. Papaanong may mukhang anghel sa gitna ng putikan. Tingnan mo yung customer, baka natapunan mo rin. Lago tayo kay boss, mamaya magreklamo yan. Pag-aalalang saad ng may anghel na boses. Pumagitna agad siya sa mga ito. Suminghap siya nang makita ng malapitan si Rose. Kumunot ang noon nito sa ginawa niya. Iba na talaga ang tama niya sa babae. Huwag kang mag-alala, okay lang ako. Nangingiting sabi ni CJ. Ngumiti na rin si Rose kahit alam niyang pilit iyon. Mabuti kung ganon. Enjoy, sir. Ako nga pala si CJ. Napalunok siya. Prosti ka, di ba? Tumango naman ito. Oo, kaya nga ako nandito, di ba? Kinagat ni CJ ang pang-ibabang labi. Sorry, pero pwede ka bang matable? Kahit mag-usap lang tayo. Hindi mo kailangang sumayaw sa harap ko o akitin man lang ako. Gusto mo kong i-table tapos bigla mong sasabihing sorry? Saka bakit usap lang? Anong tingin mo dito? Pang blind date ang mga babae? Natatawang tanong nito. Mahal ako, kaya mo ba? Matama niya itong tinitigan. Magkano ba? Hindi na sumagot si Rose at tumawa na lang muli. Tila may panghihinayang naman sa dibdib ni CJ nang nilagpasan siya nito. Sa pag-uusap pa lang nila, mukhang ayaw siya nitong maging customer. Kaya lang, bigla na lang naglabasan ang mga pulis. May raid pala sa club na iyon. Kitang-kita niya ang pagkataranta sa mukha ni Rose. Kaya naman, hinila niya ito sa dagat ng mga tao. Hinila niya ito papuntang banyo. Bakit mo ko hinila dito? Hindi kita type maging customer. Saka anong gusto mo? May pulis na sa labas, gusto mo pa rin? Sunod-sunod na tanong ni Rose sa kanya. Tinanggal niya ang mga jealousy sa harap ng bintana ng banyo. Itatakas kita! Diba illegal tong ginagawa nyo? Halika na, itatakas kita. Ano? Hindi makapaniwalang tanong nito. Hinawakan niya ulit ang kamay nito. Akyat na! Mukhang tatanggi pa si Rose pero dahil mukhang ayaw din itong mahuli, tinanggap na lang din ito ang tulong niya. Malapit nang makalabas ang babae nang biglang may malakas na kumatok sa pinto. Dali-dali na rin siyang umakyat. Nagkamali pa yata siya ng bagsak pero magkahawak kamay silang tumakbo nito para hindi mahuli. Iniisip rin ni CJ kung anong nangyari sa mga kasama niya. Pero hiling niyang sana ay walang nangyaring masama sa mga ito. Hingal na hingal sila ng makalayo. Tiningnan niya si Rose na nawala na ang kabiyak ng heels. Kinuha niya sa bag niya ang extra shirt na hindi niya nagamit at inabot sa babae. Suotin mo to, nakikita ng kaluluwa mo, Rose. Sabi niya sa dalaga. Tumingin ito sa kanya na para bang siya na ang pinakatangang tao sa mundo. Ano naman kung makita ang kaluluwa ko? Kahit maglakad ako dyan ng nakahubad, okay lang kasi pokpok naman ako. Kumunot ang noo ni CJ. Nasa kanya agad ang pagtutol. Kahit pokpok ang tingin nito sa sarili, ayaw pa rin niyang mabastos ito ng kahit na sino. Ginulo nito ang buhok. Buisit, wala akong perang dala. Paano ko nito ngayon? Saan ako matutulog? Napalunok si CJ. Pwede ka namang... Lumingon agad sa kanya si Rose. Tara sa motel. Umawang agad ang bibig niya. Hindi ko intensyon yun sa'yo. Napairap naman ito. Ikaw na nga niyayaya, ayaw mo pa? Bababaan ko na lang ang rate ko para sa'yo since tinulungan mo akong makatakas doon. Umiling siya kaagad.
Iaalo ko sana ang bahay ko sa'yo at naiintindihan ko kung ayaw mo. Naiintindihan kong wala kang tiwala sa akin dahil hindi naman tayo lubos na magkakilala. Dadalhin kita sa motel kung gusto mong may matuluyan, pero hindi kita aayaing gawin yun sa'yo. Umismid si Rose. Pa-inosente ka pa eh. Pare-pareho lang naman kayong mga lalaki. Kung ganun, ibahin mo ko. Hindi palaging ganoon ang intensyon ng mga lalaki sa babae. Marahang sabi niya rito. Kung ganun, ibahin mo ko. Hindi palaging ganoon ang intensyon ng mga lalaki sa babae. Marahang sabi niya rito. Pagkarating sa motel, binayaran niya ang kwarto ni Rose. Ihahatid niya lang sana ang babae, pero hinila siya nito sa loob at sinunggaban agad ng halik. Nanlaki ang mga mata niya. Hindi siya nakapalag agad. Unang kita niya palang may atraksyon na siyang nararamdaman sa babae. Gayunpaman, wala sa isip niyang may ganoong mangyayari sa kanila. Pero sa ginagawa nito ngayon sa kanya, mukhang hindi niya na kayang panindigan ang mga sinabi niya. Naghubad na ito sa harap niya at mukhang gustong-gustong may magganap sa kanila. Namalayan niya na lang na ang alok sa kanya na tinatanggihan niya ng paulit-ulit, napilit pa rin sa kanya ni Rose. Kinabukasan, nagising na lang si CJ na hubad sa ibabaw ng kama. Wala na rin doon ang babae. Nang tingnan niya ang kanyang wallet, 100 pesos na lang ang natira. Natulala na lang siya. Hindi siya makapaniwalang nagawa niya iyon sa hindi naman niya girlfriend. Pokpok ang tingin ni Rose para sa sarili. Pero para sa kanya, dapat ginagalang pa rin ang ganoong gawain. Lalaki siyang may paninindigan, kaya hindi niya titigilan ang babaeng yon. Bukod doon, hindi niya alam kung bakit nag-uumapaw ang kanyang pagkahumaling. Grabe ka CJ, bigla kang nawala. Saan ka ba nagpunta? Nang mag-grade nagkagulo na, tumakbo na rin kami. Wala na tuloy kaming naiuwing babae. Natatawang sabi ni Bentong sa kanya. Hindi naman siya nakikinig. Hawak niya ang labi niya habang naghihintay na kumulo ang niluluto niyang gulay. Naalala niya pa rin ang init na pinagsaluhan nila ng gabing iyon ni Rose. Ay, may kausap ba ako? Binato siya ng patatas ni Bentong. Tulala ka, anong nangyari? Sinamaan niya ito ng tingin. Wala. Wala ka dyan. Bakit umaga ka na nakauwi? Sino kasama mo? Malisyosong tanong nito sa kanya. Napairap siya. Wala ka nang pakialam doon. Napasinghap tuloy si Bentong. May inuwi kang babae no? Umamin ka na. Umalpas ang malakas na tawa at malutong na mura kay Bentong. Napairap na lang si CJ. Hindi talaga niya kayang magtago ng sekreto sa walang hiya niyang pinsan. Babalik ako doon. Hahanapin ko siya at liligawan. May nangyari sa amin. Hindi pwedeng ganun na lang yun. Imporma niya rito. Tumawa si Bentong. Baliw ka ba? Pokpok naman yun. Walang pakialam yun kung ginamit mo ng isang gabi ang katawan niya. Napakunot ang noo niya. Ayusin mo ngang pananalita mo. Hindi ko ginamit ang katawan niya na parang gamit. Gusto namin ang isa't isa. May nangyari sa amin ang gabing yun. Para sa akin, may kahulugan yun. Sabi mo, mataas ang bayad sa kanya ng mga kliyente niya. Pero ako, kahit alam niyang mahirap ako at tumanggi na rin, tinulak niya pa rin ang sarili niya. Paninindigan ko yun. Napailing ang pinsan niya. Bahala ka nga sa buhay mo. Basta paalala ko lang sa'yo, delikado yung mga ganyang babae, CJ. Hindi ka palaging mapapanatag. Kahit binigyan na siya ng babala ni Bentong, hindi pa rin siya nakinig. Minsan lang siya magkaroon ng interes sa babae at wala na siyang pakialam kahit ano pa man ito. Nang mabalitaan niyang nakabalik na ang operasyon ng club, palagi na lang siya naghihintay sa labas. Inaabangan na lumabas si Rose. Nandito ka na naman? Naiiritang tanong ng babae sa kanya. Inabot niya agad ang isang tangkay ng rosas. Manliligaw nga ako. Napairap si Rose. Baliw ka ba? Pokpok ako, tapos liligawan mo ko? Umalis ka na nga rito, panira ka ng diskarte. Masamang pakiramdam ko, mas lalong sumasamang pakiramdam ko kapag nakikita kita. Hindi mo na naman kailangan maging pokpok. Kapag sinagot mo ako, magtatrabaho ako ng maigi para sa'yo. Pangungumbinsi niya rito. Umismid ito. Hindi mo nga ako kaya.
Construction worker ka lang. Sige nga, paano mo ako bubuhayin? May bahay ako, maliit nga lang. May trabaho ako pero sakto lang para sa pagkain at bills. Simpleng buhay lang ang maipapangako ko sa'yo, pero masaya naman yon. Nangingiting sabi ni CJ. Umiwas ng tingin sa kanya si Rose. Kalokohan! Anong tingin mo sa buhay? Isang magandang libro ng pag-ibig? Mahirap maging masaya kapag wala kang maraming pera. Hindi agad siya nakasagot. Alam niya namang masakit ang realidad. Positibo lang talaga siyang tao, kaya lahat ng bagay na mayroon siya, sapat na para sa kanya. Oh, Rose, umuwi ka na. Di ka pwedeng tumanggap ng kliyente ngayon, wala kang trabaho ngayon. Katangahan mo kasi, bakit nagpabuntis ka? Sabi ng babaeng kalalabas lang. Ramdam niyang natigilan si Rose. Titig na titig naman si CJ sa babae. Malakas ang pakiramdam niyang sa kanya ang batang iyon. Wag po kayong mag-alala boss. Babalik po ako agad, ipapalaglag ko na lang to. Kasuwal na sabi nito. Hindi na niya napigilang makialam. Hindi siya sigurado kung sa kanya ang bata. Ayaw niya lang talagang makarinig ng ganoon. Ang may inang pumatay ng inosenteng bata at hindi man lang hinayaang masilayan ang mundo. Hinawakan niya ang braso ni Rose. Buntis ka? Bakit mo ipapalaglag ang bata? Naiiritang tumingin sa kanyang babae. Pakailan mo ba? Sagabal sa trabaho ko. Tiningnan niya agad ang buong katawan nito. Sa akin bang batang yan? Napairap naman si Rose. Oo, ang tanga-tanga mo. Hindi ka man lang nag-condom. Alam ko safe ako. Malay ko bang makakabuo agad? Bumuntong hininga si CJ. Kung ano ang kinainosente ng mukha nito, iyon naman ang ikinabalbal ng bunganga. Gayunpaman, pananagutan niya pa rin ito. Pananagutan kita, matamang sabi niya rito. Hindi makapaniwalang tumingin sa kanya si Rose. Ayoko. Anong pananagutan? Hindi nga kita kilala. Napailing si CJ. Mas lalong hindi ako papayag na ipalaglag mo ang batang yan. Ano ko rin yan? Magsisindi sana ito ng sigarilyo pero pinigilan niya. Ano ba? Bakit mo ba ako pinipigilan? Makakasama yan sa baby. Ano ba? Naiinis na tanong niya rito. Papatayin mo ba talagang anak natin? Pananagutan nga kita, di ba? Pakakasalan pa kita kung gusto mo. Huwag mo nalang ipalaglag yan. Wala ka bang konsensya? Lumingon sa kanyang babae. Para bang manghang-mangha ito sa mga sinasabi niya. Sige, pakasalan mo ko. Wala akong trabaho ngayon. Kung gusto mo talaga kaming panagutan itong bata, palamunin mo kami. Isa pa, tingnan natin kung anong sasabihin ng mga kamag-anak mo. Hamon sa kanya nito. Umigting ang panga ni CJ. Alam niyang mabilis pero kapag hinamon siya ng ganon, kahit anong sitwasyon talagang tatanggapin niya. Bukod sa gusto niya si Rose, nasa hustong gulang na naman siya para magkaroon ng pamilya. Gustong-gusto niya talagang babae at magandang oportunidad ang pagkabuntis nito para mapunta ito sa kanya. Dito ang bahay ko. Umupo ka lang. Dahan-dahan lang ha. Gawin mong komportable ang sarili mo. Nakangiting sabi niya rito. Tiningnan ni Rose ang buong bahay niya. Halatang construction worker ang nakatira sa bahay mo, no? May mga hollow blocks sa tabi. May mga hindi pa tapos na pader. Yung bandang kanan may kisame, yung isa wala. Saka, bakit ganyan yung bubong? May yellow, blue, red. Watawat ba yan? Hindi napigilan ni CJ ang tumawa. Ganito talagang bahay ko. Tinayo ko lang to ng mag-isa at paunti-unti. Yung mga materyales, kapag may mga natitirang kaunti sa construction site, pasikreto ko na lang na inuuwi. Nasaan ang pamilya mo? Tanong pa ni Rose sa kanya. May munting galak sa dibdib ni CJ. Masaya siyang nagtatanong ito tungkol sa kanya at kung anong mayroon sa buhay niya. Pakiramdam niya, nagsisikap itong mas makilala siya. Inilabas niya ang binili niyang ulam. Nasa probinsya, pinsan ko lang ang nandito, Rose. Hayaan mo at pagkatapos nating ikasal at medyo nakaipon ako ng pamasahin nating dalawa, uuwi tayo. Ipakikilala kita. Hindi naman kasi talaga dito ang tirahan namin ng pinsan ko. Bumiyahe lang kasi kami ni Bentong sa Maynila para makipagsapalaran.
Kasi hindi rin kami kayang pag-aralin ng mga magulang namin. Tumaas ang isang kilay nito. Bentong, may kasama ka sa bahay na to? Tumango siya. Oo, mabait naman yon. Magkasama kaming natutulog sa kwarto pero dahil nandito ka na, sasabihan ko siyang dito na sa labas matulog at doon tayo sa loob. Ikaw, nasaan ang mga magulang mo? Umupo si Rose at humalukip-kip. Wala akong magulang. Binenta nila ako sa kasa, bata pa lang ako. Pero okay na rin yun kasi natuto akong magkaroon ng pera. Nagkapera pero walang ipon. Lulong din ako sa sugal. Isa pa, nasa sistema ko nang maging bayarang babae. Mamamatay ako kapag hindi ako pokpok. Kasi yun lang naman ang paraan ko para masunod ang luho sa katawan ko. Nawala ang ngiti sa mga labi ni CJ. Ayaw niyang bumalik sa pagiging pokpok si Rose. Gusto niyang magsimula ang babae kasama siya at ang magiging anak nila. Hindi niya muna binuksan ang ideyang iyon. Bago pa lang sila sa setup na yon at ayaw niyang mabigla ang babae sa lahat ng nangyayari sa kanila. Ay kalabaw, bakit may babae rito? Gulat na tanong ni Bentong nang makauwi sa bahay nila. Lumapit agad siya sa lalaki. Asawa ko, si Rose. Dito na siya titira. Kami sa kwarto dito ka muna sa sala. Titig naman ang pinsan niya. Teka, ito yung pokpok na trip mo doon sa club Binatukan niya ito kaagad. Huwag mo na nga siyang tatawaging ganyan. Hindi na siya nagtatrabaho doon, magpapakasal na kami. Isa pa, buntis na siya. Ayaw ko namang kamulatan ng anak namin ganoon ang tawag ng mga tao sa nanay niya. Tumawa si Rose. Wala lang naman sa akin kahit tawagin akong ganon. Yun naman ang totoo. Bumaling agad siya sa babae. Kung ayos lang yun dito, sa kanya ay hindi. Gusto niyang turuan si Rose na irespeto ang sarili nito. Ayaw niyang hanggang doon na lang ang tingin nito sa sarili, na may pakinabang lang sa pagbibigay ng panandali ang aliw. Kapag naging asawa niya ito, sisiguraduhin niyang magbabago na ito sa mas mabuting paraan. Naniniwala si CJ na ang lahat ng mga taong may mga hindi kaaya-ayang gawain, kayang baguhin basta may taong handang sumuporta sa mga ito. At yun ang gagawin niya. Gagawin niya ang lahat para lang mabuhay ng normal katulad ng iba si Rose. Matinong tao siya kaya gagawin niya ring matino ang pag-iisip ng taong gusto niyang makasama habang buhay. Katulad ng gusto niyang mangyari, kinasal na nga sila sa kasalang bayan. Kung titingnan, parang walang pakialam si Rose. Mula sa damit nitong susuotin hanggang sa requirements nila sa kasal, si CJ lang ang nag-asikaso sa lahat ng iyon. Naisip niyang hindi naman siya mahal nito. Gayunpaman, hinayaan niya na lang. Malakas ang kumpiyansa niyang matututuhan naman siyang mahalin pabalik ni Rose. Ipapakita niya ang lahat ng kabutihan at pag-ibig dito. Pagkatapos nilang ikasal, medyo naging maayos naman ang kanilang pagsasama. May hindi lang sila pagkakaunawaan minsan. Iniintindi niya na lang iyon dahil alam niyang kapag buntis, may mga mood swings. Ano ka ba naman CJ? Hindi mo man lang sinabing nag-asawa ka na pala anak. Gulat na sabi ng nanay niya pagka-uwi nila sa probinsya. Marahan niyang hinila palapit sa kanyang asawa niya. Si Rose po, buntis na rin po kasi siya kaya pinakasalan ko na agad. Tiningnan ng kanyang ina ang babae mula ulo hanggang paa. Saan ba kayo nagkakilala iha? Sa club. Walang kagatol-gatol na sagot nito. Prosti ako. Masyadong nahumaling ang anak niyo sa ganda ko. Ayan, nabuntis ako. Hinilot na lang ni CJ ang sintido. Wala naman siyang balak itago ang dating pagkatao ni Rose sa pamilya niya. Hindi niya naman ito ikinakahiya. Yun nga lang, sigurado na siyang masama at bastos na ang tingin ng kanyang ina sa kanyang asawa. Kaya nang makapagsolo sila, dinerecha na siya ng nanay niya. Hindi ko gusto yung asawa mo. Alam ko namang mahirap ang buhay pero bakit pumatol ka sa ganyang klase ng babae, anak? Marami namang ibang mas matino dyan. Nay, ganun lang po talaga magsalita si Rose pero mabait po yun. Pagtatanggol niya sa asawa. Napailing naman ito. Duda ko, buntis na. Ganun kaikling shorts pa rin ang suot. Di na ako magtatakang pag uwi mo pa lang dito, pinagchichismisan ka na CJ.
Headline na yung anak ni Mirna, may asawa at bitbit na pokpok sa lugar natin. Napakunot ang noo niya. Nay, huwag niyo naman pong tawagin ganyan ang asawa ko. Nagbago na po siya. Asawa ko siya at magkakaroon na po ng anak. Sana naman ay respeto ninyo na lang po siya kahit hindi bilang manugang ninyo. Kahit tao na lang. Di makapaniwalang tumingin sa kanya ang kanyang ina. Sinasabi ko lang ang opinyon ko. Ayaw ko dyan sa Rose na yan. Wala akong galit sa mga ganoong klaseng babaeng piniling hindi maging marangal para mabuhay. Ang akin lang, ngayong may pamilya na siya ay magbago na siya sa mga nakasanayan niya. Baka mamalayan mo na lang iniiputan ka na niyan sa ulo. Tingnan mo nga kung masagot-sagot ako kanina. Walang galang. Nay, tama na po. Napapikit si CJ sa inis. Ano man po ang nakaraan at ugali ng asawa ko, tanggap ko po yun. Kung hindi niyo po matanggap si Rose bilang asawa ko, hindi ko na po kayo pipilitin. Nagpunta lang kami dito para naman malaman niyo kung ano ang nangyari sa buhay ko. Ang gusto ko lang naman makinig ka sa akin. Kilala mo ako, nanay mo ako, anak kita. Kailanman hindi ako nagkakamali ng kutob. Pamimilit pa nito. Bumuntong hininga si CJ. Kung naiinis po kayo, hayaan ninyo po at bukas na bukas din, babalik kami ng asawa ko sa Maynila. Nandun naman po talagang buhay namin. Hindi po rito sa probinsyang kung makatingin sa amin, akala'y may ambag sa mga pagkatao namin. Nang tingin ang kanyang ina. Basta, ayaw ko sa asawa mo. Hindi mo ako mapipilit na gustuhin ang ganyang klase ng babae. Hindi na siya sumagot pa. Masama ang loob niya. Nang sinabi ng mga itong hindi na siya kayang pag-aralin ng mga ito noong bata pa lang siya, maluwag sa kanyang kaloobang tinanggap iyon. Pero ngayong may asawa na siya at ang tanging kaligayahan niya na lang ay ang kanyang asawa, hindi na agad iyon matanggap ng pamilya niya. Bakit uuwi tayo agad? Natatawang tanong sa kanya ni Rose. Hulaan ko, ayaw sa akin ng pamilya mo, no? Marahan niyang hinila si Rose papalapit sa kanya. Pasensya ka na. Galit ka ba? Kumunot ang noo nito. Ha? Bakit naman ako magagalit? Wala nga akong pakialam eh. Sabi ko naman sa'yo, maling desisyon na asawahin ako. Umiling siya at niyakap sa bewang ang asawa niya. Ayoko. Hindi ako nagsisisi. Mahal kita eh. Kahit ayaw ng lahat sa'yo, gustong gusto pa rin kita. Wala naman silang magagawa doon. Tumawa si Rose. Nababaliw ka na. Patay na patay ka naman sa ganda ko. Mas lalo lang humigpit ang yakap ni CJ sa kanyang asawa. Mababaliw na nga yata siya. Minsan lang siyang magmahal ng ganoon kaya ayaw niyang sayangin ang pagkakataong binigay sa kanya para maging asawa si Rose. Lumipas ang mga buwan, naging maayos naman silang mag-asawa. Nasasakyan naman ni CJ palagi ang mood ng kanyang asawa. Kahit palagi itong iritable. Alam niya namang hindi madali ang magbuntis, kaya mahabang pasensya ang ibinibigay niya kay Rose. Pare, bubukod na ako ha. Nakahanap na ako ng sugar mommy. Paalam sa kanya ni Bentong. Tumawa siya ng malakas. Sira ulo ka talaga. Tanggap ko na rin namang magkakaroon ka ng pamilya. Basta kapag kailangan mo ng tulong o gusto mo ng matatakbuhan, welcome ka pa rin dito. Pero kapag ikaw ang mali tapos ng babae ka, pagsasaraduhan kita ng pinto. Salamat pinsan, mahal mo talaga ako. Sarkastikong sabi ni Bentong sa kanya. Masaya si CJ na ginusto na ni Bentong magseryoso. Nakilala nito si Maureen, ang single mom na matanda rito ng 5 taon. Kampante naman siya dahil mukhang mahal na mahal ng mga ito ang isa't isa. Yun nga lang ang unang beses na nakita niyang nagseryoso ang pinsan niya. Nang makapagpaalam, nilisiti ang asawa niyang wala na naman sa mood. Nginitian niya ito at minasahe ang mga binti. Lumayas ka nga sa harap ko, naiirita ako sa'yo. Punong-puno ng pagkayamot ang boses nito. Napanguso siya. Rose naman, ito na nga lang ang paglalambing ko sa'yo. Sinipa siya nito. Ano ba? Sinabi nang umalis ka dyan? Bumuntong hininga si CJ at umalis na sa harap ng kanyang asawa. Hindi niya naman maintindihan ang topak nito. Pumunta na lang siya sa banyo para kunin ang mga damit na dapat ng labhan.
Pagod na siya galing trabaho pero tuwing uuwi siya, siya pa rin ang gumagawa ng mga gawaing bahay. Hindi niya na pinapakilo si Rose. Baka kung ano pang mangyaring hindi maganda sa mag-ina niya. Ah! CJ! Aray! Sunod-sunod na sigaw ni Rose. Napapitlag siya mula sa pagkukusot ng damit. Natataranta siyang tumayo. Nanlaki ang mga mata niya nang makitang pumutok na ang panubigan ng kanyang asawa. Manganganak ka na? Nauutal na tanong niya rito. Ano ba sa tingin mo? Talagang tinatanong mo pa? Binato siya nito nang nahagip nitong picture frame. Mabuti na lang at nakaiwas siya. Sorry, sandali. Tatawagan ko yung kumadrona. Nagmamadaling tumakbo siya patungo sa kabilang eskinita. Matagal niya nang nakausap ang kumadrona para tulungan sa panganganak ang asawa niya. Sinabi niya na rin dito ang kabuwanan na ni Rose. Nawalan lang talaga siya ng oras at hindi niya na naasikaso. Tarantang-taranta tuloy siya. Sunod-sunod niyang kinatok ang bahay nito. Aling Diyosa! Ang asawa ko! Manganganak na po ang asawa ko! Kalmadong lumabas ang kumadrona. Gusto niyang hilahin ang ginang para tumakbo. Balisa na siya, samantalang ito nakuha pang maghanap ng kabiyak ng isang pares ng tsinelas nito. Grabe naman kayo, Aling Diyosa! Manganganak na po ang asawa ko! Wala na po bang ibibilis yung kilos nyo? Aligaga niyang tanong rito. Nabatukan tuloy siya nito. Kumalma ka nga! Para kang siraulo! Hahambalusin kitang bata ka! Pumutok na po ang panubigan ni Rose. Bilisan nyo na ho, baka mainip yung bata. Baka nakalabas na yung sanggol bago pa kayo makalakad papunta sa amin. Patuloy niya pa. Natawa na lang ang matanda sa kanya habang mabagal itong naglalakad. Mas lalo namang hindi magawang kumalma ni CJ. Stress na nga siya sa mga nangyayari. Tinatawanan pa siya nito. Ilang sandali pa, nakarating na sila sa bahay. Habang nanganganak ang asawa niya, hindi siya mapakali. Naghihintay lang siya roon sa sala habang nasa loob naman ang asawa niya. Umiire, dumadaing sa sakit at minumura siya ng maraming beses. Ah! CJ! Ang sakit! Papatayin kita! Sigaw ni Rose sa kanya. Labis ang kaba niya sa sitwasyon. Idagdag pang sinabi ng asawa niya. Pakiramdam niya, sa oras na matapos ito sa panganganak, babatuhin naman siya nito. Huminga siya ng malalim. Masyado na siyang nilalamo ng pag-overthink niya. Natigilan lang si CJ nang marinig ang iyak ng sanggol. Pumunta agad siya sa loob. Nangilid ang mga luha niya. Tiningnan niyang mabuti ang umiiyak niyang anak. Naglaho na parang bula ang bawat mura at masasakit na salita sa kanya ni Rose kanina nang masilayan ang anak niya. Rose, itong anak mo. Saad ng kumadrona. Umiwas ng tingin ang asawa niya. Ilayo niyo sa akin. Natigilan sila ni Aling Diyosa. Parang may kumurot sa puso niya. Alam niyang may balak noon ang kanyang asawang ipalaglag ang anak nila pero hindi niya inaasahang ganoon ang magiging reaksyon nito. Mukhang hindi pa rin yata nagbabago ang isip nito tungkol sa bata. Aling Diyosa, ako na lang po ang magbubuhat sa bata. Nakangiting sabi niya sa matanda. Ibinigay naman agad sa kanya nito ang sanggol. Siya nga pala, anong pangalan niya? Tiningnan niya ang maliit na mukha ng anak nila ni Rose. Rocco po, Aling Diyosa. Napangiti ang kumadrona. Ang magandang pangalan na iyon ng anak ni CJ kay Rose, binigyan ng magandang direksyon ang buhay niya. Ang dami niyang pinaplano para sa mag-ina niya. Mas doble ang sipag niya sa trabaho para mabigay ang lahat ng pangangailangan ng mga ito. Gayunpaman, mukhang siya lang ang may pakialam sa pamilyang pinangarap niya. Rose, nasa kanto pa lang ako. Ririnig ko na yung iyak ni Rocco. Bakit hindi mo naman inaasikaso ang anak natin? Tanong ni CJ sa asawa niya nang madat ng sobrang kalat ng bahay at panay ang pag-iyak ng anak nila na nasa duyan. Hindi ito sumagot. Nagpatuloy lang ito sa paglalagay ng makeup sa mukha. Tiningnan niyang babae mula ulo hanggang paa. Sobrang hapit ng damit nitong suot. Halos lumuwan na rin ang dibdib. Mas malaki pa naman ang mga iyon kumpara sa dati dahil nanganak na ito. San ka ba pupunta? Naiiritang tanong ni CJ bago buhatin si Rocco. Habang hinihele, pinagtimpla niya ng gatas ang bata.
Nakita niyang mga malunggay na binili niya kanina sa palengke. Hindi man lang nagalaw iyon kung saan niya nilagay. Hindi niya na napigilan ng inis. Bakit hindi mo niluto tong malunggay? Di ba sabi ko sa yung kumain ka ng malunggay para dumami naman yung gatas mo? May bahid ng inis ang boses na saan ni CJ. Napairap si Rose. Ayaw ko nga kainin yan at hindi ko nga gustong magpa-breastfeed dyan sa anak mo. Umigting ang panga niya. Pagod na siya sa trabaho pero mas lalo siyang napapagod sa pakikipagtalo sa asawa niya. Bumaba ang tingin niya kay Rocco. Nang matimpla niyang gatas, marahan niyang sinubo ang tsupon sa bibig nito. Awang-awa siya sa bata. Parang maghapong hindi nakainom sa sobrang bilis ng pagsubo. Pinainom mo ba ng gatas si Rocco? Tanong niya rito. Mukhang kanina pang iyak ng iyak tong bata. Ano bang ginagawa mo? Makalat ang bahay. Hindi na nga kita inuobligang maglinis ng bahay kahit alagaan mo na lang ang anak natin. Hindi mo pa magawa. Puno ng iritasyon ang mukha ni Rose. Anong gusto mong gawin ko? Sinabi ng ayaw ko sa batang yan. Nakakarindi. Iyak ng iyak. Inaalagaan naman niya ng kapitbahay kanina. Nangako akong babayaran ko na lang. Suminghap siya sa gulat. Bakit mo ipapaalaga sa iba si Rocco kung nandito ka naman? Pati itong pagpapabreastfeed mo sa anak natin hindi mo na ginagawa. Paano lalakas ang resistensya at mga buto nitong anak natin kung kahit kaunting gatas mo pinagkakait mo? Kinalat ni Rose ang mga damit nito. Tumahimik ka! Nakakabingi ka! Ang dami mong sinasabi! Wala ka nang pakialam kung ayaw kong magpadede. Katawan ko to kaya wag mo kong diktahan sa dapat kong gawin. Oh! Saan ka pupunta? Gabi na! Sigaw niya nang tumayo na ang asawa niya. Masamang tumingin sa kanyang babae. Di maghahanap ng pambayad sa nag-aalaga sa anak mo? Ginagawa mo kung yaya ng walang kwentang yan. Sigaw nito at may halo pang pagmumura. Bakit ka ganyan magsalita? Parang hindi ka nanay kung sabihin mo ng ganyan si Rocco. Puno ng hinanakit na sabi ni CJ. Napairap si Rose. Buisit na buhay to. Maghahanap ako ng racket. Sawang-sawa na ako sa buhay na to. Malolosyang ako sa ginagawa mo sa akin. Rose! Mariing sigaw ni CJ. Gusto man niyang sundan ng asawa niya, hindi niya nagawa. Umiiyak na naman kasi ang anak niya at wala siyang ibang pagpipilian kung hindi ang alagaan ito. Antok na si CJ pero pinapatulog niya pa rin si Rocco. Nang mahimbing na ang tulog nito, tinatawagan niya sa cellphone si Rose pero nakapatay lang iyon. Bumuntong hininga siya at nilinis na lang ang bahay nila. Nang matapos sa lahat ng ginagawa, tinabihan niya muna ang anak niya habang hinihintay na makauwi ang asawa niya. Hindi niya namalayang nakatulog na siya. Kinabukasan, nagising siyang wala pa rin ito sa kama nila. Tinawagan niya ulit sa cellphone ng babae pero hindi naman sumasagot. Nagtitimpla na siya ng kape nang biglang bumukas ang pinto ng bahay. Pumasok lang naman ang lasing na si Rose at gulo pa ang buhok at kumalat na ang makeup. Rose, saan ka ba nang galing? Mariing tanong niya rito. Humagikik ang asawa niya at muntik nang matumba kung hindi niya nasalo. Napakunot ang noon ni CJ nang maamoy ang alak sa katawan nito. Pinaupo niya si Rose sa upuang kawayan. Lasing ka? Nagpunta ka sa club? Tanong niya rito. Hindi ito sumagot at humiga na lang. Tumaas ang laylayan ng sikip nitong bestida. Pinilit niya na lang ibaba iyon para hindi makita ang panty nito. Umigting ang panga ni CJ. Nabubuhay ang galit sa dibdib niya. Gayunpaman, alam niyang hindi niya matatanong ng maayos ang babae ng lasing ito. Hindi niya tuloy alam kung papaano siya papasok sa trabaho. Ayaw niya namang iwan ang asawa niyang lasing at anak niya sa bahay. Hindi niya gusto ang ginawa ni Rose sa anak nila, na hinabilin pa nito sa kapitbahay nila ang pag-aalaga gayong nasa bahay lang naman ito kahapon. Pinunasan ni CJ ang mukha ni Rose. Natigilan lang siya nang may nakita siyang tsikinini sa leeg nito. Kumuyom ang mga kamay niya. May kutob na siya kung saan ito pumunta. Maya-maya pa ay may tumawag sa kanyang cellphone. Nang makitang si Bentong yon, sinagot niya kaagad. CJ, may nakita ako. Huminga ng malalim si CJ. Ano yon? Napadaan lang ako kanina dun sa club. Panimula nito. Kumunot agad ang noon niya.
Ayan ka na naman, isusumbong kita sa asawa mo. Tumutol naman agad si Bentong. Bobo, hindi. May binili lang ako sa malapit. Kaya ako tumawag sa'yo. Nakita ko yung asawa mo sa labas ng club. Itatanong ko lang kung pinabalik mo ba siya sa trabaho niya. Lalong umigting ang panga ni CJ. Hindi ako tanga para pabalikin ang asawa ko dyan. Peking tumawa ang kanyang pinsan. Sabagay, pero wag mo nang isipin yung sinabi ko. Baka nga namamalikmata lang ako. Napasulyap si CJ sa natutulog niyang asawa. Alam niyang hindi namamalikmata si Bentong. Bumalik si Rose sa dating gawain nito, ang maging prosti. Kaya nang magising si Rose, hindi niya na napigilang kumprontahin ito. Mas lalo lang siyang nagalit nang makitang parang wala lang sa babae ang galit niya. Hindi niya yun matanggap. Mahal na mahal niya ito. Pinakasalan pa nga niya. Kaya bakit babalik pa ito sa mga nakasanayan nito noon? Nagtrabaho naman ako. Sinikap pong hindi kayo magutom ni Rocco. Bakit kailangan mong gawin yan? Bakit kailangan mo pang bumalik? Nangingilid ang mga luhang tanong niya rito. Hinit-hit ni Rose ang sigarilyo. Pwede ba CJ? Huwag mong isumbat sa akin yan. Una pa lang, sinabi ko na sa'yong hindi kita gusto. Bakas ang sakit sa mukha niya. Rose, minahal kita. Wala akong ibang ipinakita sa'yo kundi ang totoong ako. Huwag mo naman akong lokohin ng ganito. Nakakabaliw ka na eh. Alam kong dating gawain mo yan. Alam kong bago ako. Maraming dumaan sa'yong mga lalaki pero tinanggap kita. Seryosong tumingin sa kanya si Rose. Hindi ko naman sinabing tanggapin mo ako. Oo, masarap ka sa kama at maalaga pa. Pero hindi sapat sa akin yun, CJ. Kulang na kulang lahat ng ginagawa mo para sa akin. Ikaw sa sarili mo, kulang na kulang ka. Ano bang may pagmamalaki mo? Ang pagiging construction worker mo? Tinalikuran siya ni Rose. Tumingala naman si CJ para pigilan ang pagtulo ng mga luha niya. Kinalimutan niya lahat. Tinanggap niya ang kahit na ano. Ayaw niyang dumating ang panahong tama ang nanay niya sa lahat ng sinabi nito noon tungkol sa kanyang asawa. Lumipas ang mga araw. Palagi na lang silang nag-aaway ni Rose. Kahit anong sabihin ni CJ, hindi talaga ito magpapigil sa pagiging pokpok ulit nito. Gayunpaman, hindi niya pa rin magawang pakawalan ng asawa niya. Nag-aaway man sila, ayaw niya pa rin itong bitiwan. Halos hindi niya na makita ang anak niyang si Rocco. Pagka-uwi niya, hinahabilin niya na lang ang bata sa kapitbahay nila. Dumediretso agad siya sa club kung saan nagtatrabaho si Rose. Ano ba talagang gusto mo? Lagi mo na lang akong sinusundo. Hindi na ako makadiskarte ng big time. Panira ka talaga. Singhal sa kanya ni Rose habang naglalakad sila pa uwi. Suminghap si CJ. Anong gusto mong gawin ko? Pabayaan ka? Baka nakalimutan mo na. Asawa mo pa rin ako. Wala kang kwenta. Mariing sabi nito. Kumislap ang mga mata ni CJ sa luha. Palagi na lang ang sakit mong magsalita. Umiwas ng tingin si Rose. Wala siyang nakitang kahit anong guilt o konsensya sa mga mata nito. Mas lumulutang pa nga ang pagkainis nito sa kanya. Naging tuloy-tuloy lang ang away nilang mag-asawa. Hindi na alam ni CJ kung papaano aayusin ang relasyon nila. Lahat ng kanyang atensyon nasa sentro na lang sa kung anong dapat niyang ayusin sa pagitan nilang dalawa ni Rose. Ni hindi niya na maalala ang anak niyang si Rocco. Masyado ka nang nagpapaka-stress dyan sa asawa mo. Birthday mo na bukas, ganyan pa rin ang mukha mo. Punas sa kanya ni Bentong. Bumuntong hininga si CJ. Gustong-gusto ko na talagang tumigil na si Rose sa ginagawa niya. Binigay ko naman lahat Tinanggap ko siya, minahal ko siya. Bakit parang hindi niya yata makita yon? Bakit bumabalik pa siya sa hindi marangal na gawaing nagsadlak sa kanya sa ganong klaseng buhay? Alam mo kasi, CJ, may mga taong kahit pakitaan mo ng maganda, gagawa at gagawa pa rin ng masama laban sa'yo. Gusto mo para kay Rose na magbago siya, pero tinanong mo ba kung gusto niyang magbago sa buhay niya? Obvious namang hindi, di ba? Hindi ka naman nagkulang. Binigay mo naman lahat. Nasa kanya ang mali, hindi sa'yo. Seryosong paliwanag ni Bentong. Alam niya lahat yon, pero nahihirapan siyang tanggapin.
Umasa siyang kahit papano maghahangad ng simple at masayang pamilya si Rose. Sino ba naman kasi ang taong tatanggi sa isang taong nag-alok ng hindi lang pag-ibig kundi isang tahanan? Para hindi na siya masyado malungkot at mag-isip, naisipan niya na nga lang na mag-inom sila ni Bentong sa bahay. Miss na miss naman ng lalaki si Rocco na inaanak nito. Kasama si Bentong, umuwi si CJ sa bahay nila. Pero ang selebrasyon na dapat sana ng araw na yon, naudlot nang makita niyang nag-e-empake ng mahalagang gamit si Rose. Lumapit si CJ at inagaw ang mga gamit nito. San ka pupunta? Ano ba? Akin na nga yan! Marahas na kinuha ni Rose ang mga iyon mula sa kanya. Aalis na ako dito. Isasama na ako ng bago kong asawa. Mas mayaman at kaya kong dalhin sa ibang bansa. Anong pinagsasasabi mo? Ako ang asawa mo, Rose. Hindi niya na napigilang sigaw. Nilabanan din nito ang sigaw niya. Ayoko nga sa'yo! Bakit ba hindi mo ipasok dyan sa kokote mong hindi ko gusto ang mga tulad mo? May anak tayo! Namamaos niyang sabi na parang iyon ang alas niya para lang hindi siya iwanan nito. Umismid si Rose. Sa tingin mo ba may pakialam ako sa batang yon? Gusto ko ngang ipalaglag, diba? Aalis na ako. Hindi mo na ako mapipigilan. Rose! Sa sobrang takot niyang mawala ang asawa niya, lumuhod siya sa harap nito. Parang awa mo na. Huwag mo kong iwan, Rose. Mahal kita. Pilit siyang hinihila ni Bentong mula sa pagluhod. CJ, huwag kang lumuhod ng ganyan. Sira na bang ulo mo? Gustong hawakan ni CJ ang kamay ng asawa niya pero pilit lang nitong nilalayo ang sarili. Rose, huwag kang umalis. Bitiwan mo, sabi ako. Sigaw nito sa kanya. Tuluyang tumulo ang mga luha niya. Alam niya na kung bakit hindi siya madaling magmahal. Ganon ang epekto sa kanya. Kapag ayaw na ng taong mahal niya, hirap na hirap siyang bumitiw. Kapag nagmahal siya, ibubuhos niya ang lahat hanggang walang matira sa sarili niya. CJ! CJ! Tawag sa kanya ng nagbabantay sa anak niya. Tumatarak ang mata ng anak mo! Kinukumbulsyon yata! Nang hina siya, hindi siya nakakilos. Sinamantala naman iyon ni Rose para makaalis. Natulala na lang siya. Si Bentong pa ang tumakbo palabas para puntahan si Rocco. Punong-puno ng luha ang mga mata niya. Pinilit niyang sumunod. Kinuha niya agad ang anak niya nang makitang naninigas ito habang tumatarak ang mga mata. Diyos ko! Isugod na natin sa ospital si Rocco! Natatarantang sigaw ni Bentong. Yun na nga ang ginawa niya. Tumakbo siya habang daladalang nag-aagaw buhay niyang anak. Sumakay siya agad ng tricycle. Kung umiiyak siya kanina sa pag-alis ni Rose, mas naging malala pa ang pag-iyak niya sa sitwasyon ni Rocco. Ayaw niyang mapahamak ang kanyang anak. Mas talong hindi niya kaya kapag ito ang nawala. Inusig pa siya ng konsensya niya dahil ginamit niya pang alas si Rocco para hindi lang iwanan ni Rose kanina. Kaya nang makarating sa ospital, sising-sisi si CJ. Panay ang paghingi niya ng tawad sa kanyang anak. Binuhos niya lahat ng pagmamahal kay Rose, ni hindi niya malang naisip na kailangan din yun ng anak niya. Tumabi sa kanya si Bentong. Kumalma ka, CJ. Magiging maayos din ang lahat. Ginulo niya ang buhok niya. Kasalanan ko to, Bentong. Pinabayaan ko ang anak ko. Wala nang amor si Rose sa kanya. Hindi ko pa nabigyan ng maayos na atensyon. Wala kang kasalanan. Hindi mo naman ginusto yon. Gulong-gulo ka lang talaga. Ang isipin mo ngayon, gagaling si Rocco. Babawi ka sa kanya. Kakayanin niyong mag-ama kahit wala si Rose. Simula ng araw na yon, pinangako ni CJ sa sariling ibubuhos niya lang ang lahat ng atensyon at pagmamahal para kay Rocco. Nasasaktan siya sa pag-iwan sa kanya ni Rose. Pero kung sasayangin niyang oras kakahabol sa taong ayaw sa kanya, hindi naman uusad ang buhay nilang mag-ama. Dahil sa pagpapaospital kay Rocco, hirap na hirap siya para mabayaran ang hospital bills. Kahit nagkaroon sila ng tampuhan ng kanyang ina, tinulungan pa rin siya nito. Inalalayan siya nito sa pag-aalaga sa bata. Nakikibalita ka na naman sa walang kwenta mong asawa? Tanong ni Bentong nang maabutan siyang tinitingnan ang social media ni Rose. Sinamaan niya ito ng tingin. Napaka-chismoso mo talaga. Ano bang ginagawa mo rito? Sasama sa pagsundo sa anak mo. Masama? Natatawang tanong ni Bentong sa kanya.
Natawa na rin si CJ at napailing. 6 na taon na rin ang lumipas. Marami nang nangyari sa buhay niya at ng anak niya. Tumigil na rin siya sa pagtatrabaho sa construction at naging tricycle driver na lang. Umuwi na rin kasi sila sa probinsya para makapagsimula ulit. Gayunpaman, hindi niya pa rin mapigilan ang sariling makibalita kay Rose. Asawa niya pa rin naman ito. Pero ang nararamdaman niyang sakit noon, hindi na katulad ngayon. May kaunting kirot pa rin sa puso niya, pero matagal niya nang tanggap na ayaw talaga sa kanya ng babae. Pang-ilang asawa mo na ba? Pang-5 na ba? Pangaasar sa kanya ni Bentong. Hinampas niya ito ng tuwalya. Manahimik ka nga. Marinig yan ni Rocco, mamaya magtatanong na naman tungkol sa nanay. Napailing ang pinsan niya. Hirap din kasi sa'yo, masyado mong pinapagandang imahe ni Rose pagdating sa anak mo. Alam naman nating pabayang ina siya. Huminga si CJ ng malalim. Bata pa si Rocco, ayaw kong nagtatanim ng galit ang anak ko kahit kanino. Saka malalaman niya rin naman yun pagtanda niya. Sa mga chismis pa lang. Ayaw ko lang na magmula sa akin dahil ayaw kong isipin niyang sinisiraan ko ang mama niya. Minahal ko yung tao. Kahit ganun si Rose, tinanggap ko at minahal ko yun. Umismid si Bentong. Kaya hindi mo makalimutan eh. Mag-aasawa ka kaya ulit? Mahina siyang tumawa. Wala pa sa isip ko yan. Ang akin lang, si Rocco munang uunahin ko. Kung may darating namang magmamahal sa akin, ayos lang. Pero ayokong humigit ang pagmamahal na darating sa pagmamahal ko para sa anak ko. Minsan na akong nagkamali. Ayoko na ulit mangyari pa yon. Ang mga sinabi ni CJ kay Bentong ng araw na yon ang mga salitang pinanghawakan niya. Mag-isa lang siya pero napalaki niya ng maayos ang kanyang anak sa mga sumunod pang mga taon. Mas matigas minsan ang ulo nito sa kanya pero alam niyang may disiplina si Rocco. Abala sa pagluluto ng hapunan si CJ nang kinumpronta niya si Rocco. Ano tong nababalitaan kung may nagsabunutan daw ng mga babae? At anong dahilan? Pinag-aagawan ka? Napakamot sa ulo ang anak niya habang gumagawa ng ice candy na paninda nila. Hindi ko naman po gusto ang mga yon. Di ko naman ho kasalanan kung gwapo ako. Muntik niya nang mabatukan ng anak. Kayabangan mo, sira ulo ka. Hindi magsasabunutan ng 2 yon kung hindi mo pinaasa pareho. Tumawa si Rocco. Wala nga ho, Papa. Wala ka bang tiwala sa akin? One woman man lang po ako. Kung hindi siya, wag na lang. At sino namang tinutukoy mo? Yung best friend mong si Tinay? Wala kang pag-asa ron, gunggong ka. Pangaasar niya pa sa anak. Namulang mga tenga nito. Ang hirap niyo po talagang sabihan ng secret, ano? Humalakhak na lang si CJ. Ganoon niya pinalaki ang anak niya. Para lang silang magtropa. Pero nandun pa rin ang respeto sa kanya ni Rocco. Hindi niya rin naman kasi alam kung papaano palalakihin ang anak niya. Kaya nagdesisyon na lang siyang sabayan ito para malaman niya kung paano mag-isip si Rocco. Siya nga po pala, Papa. May nagchat po sa akin. Imporma nito sa kanya. Tumunghay siya rito. Sino? Si Mama. Sagot ng binata. Gusto niya raw po akong makilala. Okay lang po ba? Hindi agad siya nakapagsalita. Hindi niya rin maitago ang pagkabigla niya. Lumipas ng maraming taon, binata na rin ang anak niya. Hindi lang siya makapaniwalang naaalala pa ni Rose si Rocco. Tipid siyang ngumiti. Bakit akong tinatanong mo? Kung okay sa'yo, okay lang sa akin, anak. Kinagat nito ang pang-ibabang labi. Baka po kasi magalit kayo. Alam ko na naman pong ginawa sa atin ni Mama noon. Pero bata pa po ako nung panahong yon. Marami po akong gustong itanong sa kanya. Bumuntong hininga si CJ. Rocco, makinig ka. Ama mo ko, pero nanay mo rin siya. Malaki ka na rin. Karapatan mo namang makilala si Rose. Hindi ako magagalit. Kung gusto mo ako magalit, huwag kang umuwi rito. Talagang magagalit ako, pero syempre, hahanapin pa rin kita. Tumawa si Rocco. Alam niyo naman pong hindi ako mabubuhay nang wala ka. All-in-one ka, Papa. Tatay na kita, kaibigan pa. Hindi ko kayang iwan ka ng basta-basta. Napanatag na siya sa sinabi ni Rocco sa kanya. Sa buhay niyang iyon, ang anak niya lang ang tanging kayamanan niya. Kaya lubos ang pagpapahalaga niya rito.
Hinatid niya ito sa mall kung saan magkikita ang mag-ina. Hindi na sila natigil sa pag-aasarang dalawa. Tumawa si Rocco. Ay sus, sumama ka lang para masilayan si mama eh. Sinamaan niya ng tingin ng anak niya. Manahimik ka nga. Huwag mong ipaparinig yan sa nanay mo at baka sabihin, hindi pa ako nakaka-move on. Tatamaan ka sa akin pag uwi mo. Sumama ka na ho, Papa. Pangaasar pa sa kanya ng anak. Iniwan niya na lang ito sa meeting place nito kay Rose. Baka kapag nagtagal pa siya ron, ipahamak pa siya ng bibig ni Rocco. Matagal nang nawala si Rose sa sistema niya. Maaring mahal niya pa rin ang dating asawa pero hindi katulad noon. Kaya niya nang magmahal ng may natitira pa para sa sarili niya. At sa bawat natitirang pagmamahal, ibinuhos niya na lang para kay Rocco. Sa mga lumipas na taong silang dalawa lang ng anak niya, natuto na si CJ na magmahal ng walang kapalit at walang ibang hinihingi. Simple lang siyang magmahal, panatag at puno ng kagalakan ang kanyang puso roon. Ayon kay Rocco, nagpakilala si Rose pero nagpaalam rin ito na sa ibang bansa na maninirahan at malaki ang posibilidad na hindi na ito uuwi pa ng Pilipinas. Paminsan-minsan tumatawag ito kay Rocco. Gusto ring magbigay ng allowance pero hindi na tinanggap ng binata. Gusto ring humingi ng kapatawaran ni Rose sa lahat ng nagawa niyang kasalanan noon. Alam niyang nagkamali siya at pinagsisisihan niya iyon. Matagal niya nang gustong makita si Rocco pero wala siyang lakas ng loob na harapin ito. Kahit papano, masaya na rin si CJ dahil alam niyang may pakialam pala si Rose sa kanilang anak. Gayunpaman, alam niyang hanggang doon na lang yon at tanggap na tanggap niya. Alam niya ring natutuwa siya nang malamang nagbago na ito. Siguro, hindi lang talaga sila ni Rose ang para sa isa't isa. Ganun naman talaga sa buhay. Marami kang makikilala at mamahalin. Pero karamihan, dumadaan lang at hindi naman nagtatagal. Kaya kung bibigyan man ng pagkakataon na magmahal siya ulit, sisiguraduhin niyang hindi niya na ibibigay lahat. Magtitira pa rin siya para sa kanyang sarili. Para hindi na mangyari sa kanya noon ang nangyari sa kanila ni Rose. Maraming salamat sa patuloy na panonood sa aking munting channel. Kung nagustuhan mo ang videong ito ay huwag mong kalimutang mag-like and subscribe at pakipindot mo na rin ang notification bell para updated ka sa mga susunod nating video.